Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon upang maibahagi natin ang salita ng Panginoong Diyos, ang salita ng katotohanan. At nagpapasalamat din po tayo kay kapatid na Sources sa kanyang invitasyon na tayo ay magbigay ng video message sa ganitong paraan through virtual. At marami sa atin, lalo na po dito sa Kalakhang, Maynila, ay through virtual ang pagsasagawa ng worship. Tayo ay nagpapasalamat at kahit papaano tuloy-tuloy ang ating pananambahan sa Panginoong Diyos. At ngayon pong araw na ito ay ating pong bibigyan ng pansin ang isang maikling mensahe lamang, pero makikita natin na ito ay magbibigay sa atin ng paalaala, encouragement, mapapalakas ang ating pananampalataya upang tayo ay maging mabuting ehemplo sa mga kapatid natin, partikular na sa mga baguhan na mga bagong bautismo pa lamang sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, bago tayo magsimula ay nais ko pong basahin ang isa sa mga paborito nating tula, no, sa wikang Ingles na sinulat po ng isang kilalang sumusulat ng mga tula. At ganito po ang ating mababasa. Sabi po, no, ni Edgar Guess, siya po ang may likha nito, no? Siya ang author, si Edgar Guess, yung may tula nito. Sabi po niya, I'd rather see a sermon than hear one any day. I'd rather one should walk with me than merely show the way. The eye is a better pupil and more willing than the ear. Fine counsel is confusing, but example always clear. And the best of all, the preachers are the men who live their creeds. For to see the good in action is what everybody needs. I can soon learn how to do it if you'll let me see it done. I can watch your hands in action, but your tongue too fast may run. And the lectures you deliver may be very wise and true, but I'd rather get my lesson by observing what you do. For I may understand you and the high advice you give, but there's no misunderstanding how you act and how you live. Napakaganda pong tula, no, na ibinigay mula kay Edgar Guess. At dito po makikita natin, simple lamang ang ating kawikaan, di ba? Sabi nila action speaks louder than words. So, makikita po natin mga kapatid, ang mensahe po na ating pong bibigyang pansin dito ay sinasabi rin ng isang awit. Kung maalala po ninyo, mayroon isang awit dito na sinabi niya, no, i-rephrase na lamang natin na mas gugustuhin ko pa na makakita ng isang sermon kaysa sa makarinig. Alam po ninyo, maganda rin, no, ang nilalaman ng isang awit na yan, na ang sinasabi niya ay huwag mo akong bigyan ng sermon, kundi pakitaan mo ko ng isang sermon. Ibig sabihin, yung pamumuhay, yung sinasabi mo ay dapat mas higit na makita. Walk the talk, ika nga, di ba? So, alam po ninyo, sa Lumang Tipan ganun din. May mga sinasabi rin sa aklat ng Genesis na noon pa man ay ito ay prinsipyo na tayo ay dapat na mag-duplicate
no? Yung ating pamumuhay ay makita ng ating mga kasama. Ito ay kumbaga sa kung tayo ay Kristiyano at sinasabi nating anak tayo ng Diyos, dapat tayo ay modelo ng pananampalataya. Ibig sabihin, tayo ay dapat tularan. Ibig sabihin, tayo ay mag-reproduce ng katulad natin. At ganito po ang prinsipyo makikita natin sa aklat po ng Genesis, Kapitulo 1, talatang 24 hanggang 25. Kung meron po kayong Biblia dyan, ay samahan po ninyo ako sa pagbasa mula sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, talatang 24 hanggang 25. At ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang, ayon sa kanyang uri ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang ng mailap na hayop sa lupa ayon sa kanyang uri. At ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanilang uri, at maaamong hayop ayon sa kanilang uri. Ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ay ayon sa kanilang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Alam po ninyo, nung unang panahon pa man, nung panahon na nilikha ng Panginoong Diyos ang mga kailangan ng tao, gaya ng mga animals, gaya ng mga halaman, mga puno, yung mga tinatawag natin sa science na living things, yung mga may buhay. Lahat po ng ito ay nagre-reproduce ayon sa kanilang uri. Ibig sabihin, kagaya ng kung ang puno ng mangga namumunga ng puno ng mangga din. Ang akasya din, di ba? Ang isda din. Ang kambing din. Kung tupa din. So, depende sa kanyang uri. At ito ang disenyo ng Panginoong Diyos. Tayo rin naman, ang tao, di ba? Ano ang ating nai-reproduce? Tao rin. At alam po ninyo, ganun din sa pagiging pananampalataya. Sa ating buhay spiritual, tayo din dapat ay nagre-reproduce din. At ano ang ating dapat na maging bunga o maging produkto? Kristiyano din. Ibig sabihin, kung ano ang ating ipinamumuhay, siya din ang ating inaasahan na tayo ay matutulad, no, sa mga tinuturuan natin. Kaya nga, mayroong isang nag-challenge, no, na isang mangangaral. Sabi niya, kapag isang mangangaral o isang Kristiyano, isang lingkod ng Panginoong Diyos, ang alagad ng Panginoong Jesucristo, kapag hindi niya masabi sa kanyang sarili, tularan ninyo ako, ibig sabihin, gayahin ninyo ako, ay hindi po yan, no? Hindi po yan tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ang totoong alagad, tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ay kaya niyang sabihin sa kanyang mga tinuturuan, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kaibigan, gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako. Bakit? Kasi nga, ito ang ating uri. Ano yung uri natin? Tayo ay mananampalataya. Ibig sabihin, tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, tayo ay deboto sa ating paniniwala. Tayo ay sumusunod. Tayo ay gumagawa ng mga itinuro ng Panginoong Jesucristo. Dahil tayo ay kanyang mga alagad. So, ganoon din, katulad ng prinsipyo sa aklat ng Genesis, nung nilalang ng Panginoon ang mga bagay na kagaya nating may buhay, ay ayon sa kanyang uri. Ayon sa uri. Di ba? Kanya-kanyang uri. Kung halaman, halaman. Kung puno, puno. Kung isda, isda. Kung
mga hayop na gumagapang din ang i-reproduce. Kung hayop na apat ang paa, apat na paa din ang i-reproduce. So, ganun din naman tayo. Bilang tagasunod, bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo, tayo rin dapat ay nagduduplicate, nagre-reproduce ayon sa ating uri. At ang ating uri ay mga Kristiyano. Yun ang disenyo sa atin. So, ano pa po ang sinasabi? Sa aklat po na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talatang 16, ay meron pong sinasabi sa Apostol Pablo tungkol dito. Tingnan natin. Sa kanyang pangangaral, si Apostol Pablo bilang mangangaral, bilang alagad ng Panginoong Jesucristo, ay tuwiran niya rin itong isinabi, itong ganitong mga kataga. 1 Corinthians chapter 4, verse 16. Sabi niya, kaya't hinihimok ko kayo na tumulad kayo sa akin. So, makikita natin talagang binibigyan niya ng emphasis ng diin na ang isang mananampalataya, ang isang alagad ng Panginoong Jesucristo ay maging tagasunod, tagatulad. Dahil si Apostol Pablo mismo, sinabi niya, hinihimok ko kayo. I beseech you, di ba? Na gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako. Dahil siya ay tumutulad sa Panginoong Jesucristo. So, ganito po din dapat tayo. Katulad ng ating sinabi kanina, napakahalaga ng isang mananampalataya, ang isang tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay kaya niyang sabihin sa kanyang kapatid na gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako. Dahil tayo ay deboto, may passion na sumunod sa Panginoong Jesucristo. The way ng ating pananalita, the way ng ating pamumuhay, the way ng ating pag-iisip. Dapat ito ay nakikita ang buhay ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ano pa po ang sinasabi? Ganon din ang sinabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 11, talatang 1 ng unang Korinto. Tingnan po natin ang kanyang sinabi. Dagdag po dito sa nauna niyang sinabi. Unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 1. Maging tagatulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Napakaliwanag. At talagang binigyan niya ng importansya. Ito ang buhay ni Apostol Pablo. Ang buhay niya ay sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo ay talagang sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ito rin ang magiging bukang bibig natin. Gayahin ninyo ako. Bakit? Ito na ang buhay ko. Hanggang sa huli ng aking buhay, ako ay tagasunod. Diba? Sabi nga, no? Merong kawikaan. Once na ikaw ay naging driver, diba? You are always a driver. Ganun, no? Bakit? Kasi buhay mo na yun eh. Yan na yung bread and butter mo, kumbaga, no? Sa typical na buhay. Kapag ikaw ay isang driver, kahit saan ka mapunta, marunong kang mag-drive. Di ba? Lalo na kung iyan ay iyong hanap buhay. Yan ang source ng income mo. Di ba? Tayo rin naman. Kung tayo ay mananampalataya, tayo ay tagasunod, tayo ay alagad ng Panginoong Jesucristo, ito na ang buhay natin. Ito na ang ating, kumbaga sa patutunguhan hanggang sa huli. Wala nang iba. Kaya naman, kung tayo ay alagad na ng Panginoong Jesucristo, tayo rin ay may pagmamalaki natin sa iba. Gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako, dahil ito na ang aking ipinamumuhay. Ito na ang aking buhay. Diba? So, ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Makailang beses niyang sinabi, gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako, dahil ginagaya ko ang Panginoong Jesucristo. Isa pa po, sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13, talatang 7, makikita po natin ang sinabi ng sumulat ng Hebreo
sa Kapitulo 13, talatang 7, na sabi ng author ay, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Maliwanag ang sinabi ng mayakda ng aklat ng Hebreo na tingnan ninyo ang mga namumuno sa inyo. Ito sa ating kapanahunan, sa ating kalagayan, ito ay gaya ng mga preacher natin. Ito yung mga nagtuturo sa atin. Ito yung mga ministro natin sa kapilya. Tingnan ninyo ang mga namumuno sa inyo. Yung mga kapatid natin, yung mga kalalakihan natin, yan ay mga modelo ng pananampalataya. Kaya nga sabi dito, silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin yung mga nagturo sa atin nung una, bago tayo nabautismuhan, paano silang namuhay bilang alagad ng Panginoong Jesucristo. Ito itong sinasabi dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, talatang 7, na tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. O bakit? Ano bang mayroon sa buhay ng mga nangangaral ng salita ng Diyos? Sa mga kapatid natin na mga nunguna sa atin, sila ay mga masasaya. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, sa kabila ng mga kalagayan nila sa buhay, sa kabila ng kanilang kakapusan sa buhay, mayroong pagtitiis, may kahinangunan. Di ba? Kahit na anong lagay ng mga kapatid natin na mga mangangaral o mga nagtuturo sa atin, kahit na sila ay maayos ang kalagayan, pero nandoon yung pagiging mapagpakumbaba. Tingnan lang ninyo yung mga kapatid natin, no? Na ang iba dyan, mga professional. Ang iba dyan ay mga hindi naman nakapagtapos. Pero merong tinatawag na common denominator. Ano yon? Sila ay merong kahinahunan, merong pagtitiis, may pagpapakumbaba, may pag-ibig sa isa't isa. At ganun po tayo mga kapatid. At ang sinasabi sa aklat ng Hebreo 13, talatang 7, tingnan ninyo ang paraan ng kanilang pamumuhay. At tayo ay mamamangha kung paano silang mamuhay bilang mga tao dito sa mundo. Makikita natin dito po sa Taguig, sa aking kasalukuyang pinaglilingkuran na iglesia, no? Na mayroon tayong kapatid dito na nakita ko ang kanyang pagiging mahinahon, pagiging matiisin. Nasaksihan ko hanggang sa kanyang kamatayan. Nakita ko po, kung kilala po ninyo ang mga kapatid natin, kapatid na Cesar Guling at kapatid na Bing, yung kanyang asawa. No, bago po sila nawala at sumama sa piling ng Panginoong Diyos, nakita po natin, nasaksihan natin ang kanilang halimbawa ng pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, at yung pagiging masaya sa kabila ng kanilang kalagayan kahit na sila ay mayroong karamdaman o may diraramdam na sa kanilang mga katawan, sa kanilang physical na pangangatawan. Ganun po, no? Ang mga Kristiyano, ang mga taga-sunod ng Panginoong Jesucristo ay kakikitaan mo ng halimbawa talaga. At ikaw, bilang nagmamasid sa mga kapatid, tayo na mga nagmamasid, ayahan nga natin ang mga katulad ng mga kapatid na ganito. Ano pa po ang sinasabi? Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 13, talatang 15, may makikita po tayo sa sinabi ng sinulat ni Apostol Juan, Kapitulo 13, talatang 15. Sabi po dito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Siya mismo, even ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, kayo'y iniwan ko ng halimbawa, example, 'di ba? Alam po ninyo mga kapatid, no, kaming mga nasa education, no, nasa pagtuturo. Lagi kaming mahalaga, no? As I observe, no,
sa aking pong mga napansin, mas natututo ang mga bata kapag ka tayo ay may pinakikitang example. Yung tinatawag na visual aids, di ba? Sa mga teacher ganun eh, di ba? Pagka yung mga teacher nagpapakita ng mga visual, nagpapakita ng drawing, nagpapakita ng pictures, no? Lalo na ngayon, may mga projector na. Mas natututo ang mga bata kapag ka merong illustration, may halimbawa. Alam po ninyo, ganun din po tayo. Tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga alagad, napakahalaga na dapat pinakikita natin yung mga example. At ano yon? Example sa ating sarili. No? Makita ito sa atin. Kung ikaw sinasabi mo, dapat tayo ay maging masaya. Tayo ay dapat na maglingkod sa Panginoon na may kasiyahan sa puso. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Pero ikaw naman halos hindi mapinta ang iyong itsura, no? Sa kalungkutan. Para bang lagi kang malungkot, lagi kang para bang nagsisisikat, naging Kristiyano ka, 'di ba? Kapag may problema, para bang iniwan ako ng Panginoong Diyos. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo. Dapat tayo man na nagsasabi na tayo ay alagad ng Panginoong Jesucristo at sinasabi natin kung ano ang pinangangaral natin, ang buhay mananampalataya dapat ay masaya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kalagayan sa buhay, sa kabila ng kawalan sa buhay. Diba? Sabi nga ng mga kapatid natin, nung tayo nasa tondo pa, nung tayo ay dumadalo, at ilan sa mga kapatid na mga galing mangaral, no? Na ating hinahangan ay naalala natin yung kanilang mga mensahe. Anong sinabi nila? Wala pang Kristiyano na namatay sa gutom. Totoo, mga kapatid. Wala pang alagad ng Panginoong Jesucristo na namatay na dilat ang mata. Dahil ibinibigay ng Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga kailangan. Di ba? Lagi nating sinasabi, tatapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Di ba? Sinasabi sa Mateo 6 verse 33. Kapag ito ay ating pinangahawakan, kampante tayo na mas uunahin nating hanapin ang kaharian ng Panginoong Diyos, dahil mga material na bagay, ito ay ibibigay niya sa atin. Idaragdag niya sa atin. Hindi niya tayo pagkukulangin, katulad na lamang ng kanyang pangako nung siya bago umakyat sa langit. Diba? Sinabi niya ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Ibig sabihin, habang tayo nandito sa mundong ito, kasama natin ang Panginoon. Paano tayong iiwan ng Panginoong Diyos? Diba? Nangako kasi siya. Totoo yun, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos ay kasama natin bilang mga mananampalataya. Ngayong tayo ay tagasunod niya, tayo ay kanyang alagad, ang Panginoong Hesus ay kasama natin palagi. Hindi siya humihiwalay sa atin. Hindi niya tayo pagkukulangin. Basta gawin lamang natin ang kanyang sinasabi. 'Di ba? Tayo ay maging devoted. Tayo ay merong passion na sumunod sa kanya. At ito po ang kanyang pangako, 'di ba? Kaya nga even ang Panginoong Hesus nung siya ay tinukso ni Satan, 'di ba? Ano sabi niya kay Satan? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoong Diyos. Totoo, mga kapatid. Hindi sapat ang mga material na bagay. Hindi sapat yung tayo ay magpursige sa buhay na ito. Dapat bigyan natin ng pansin ang salita ng Panginoong Diyos, ang ating spiritual. So, paano mangyayari ito? Tayo ay magkaroon ng panahon na gawin ang kanyang kalooban. At ito ay magiging magre-reproduce, magre-reflect sa iba. Dahil makikita nila ang paraan ng ating pamumuhay. Dahil ang Panginoong Hesus, sabi niya, balikan natin ang Juan 13, talatang 15, na iniwanan ko kayo ng halimbawa, na siya naman dapat ninyong
gawin. Di ba? So tayo rin naman, no? Dapat meron tayong halimbawa, maganda ang example natin. Kung tayo ay hindi magandang sample na iiwan natin, ay di ano magiging produkto natin? Kung tayo ay tatamad-tamad na Kristiyano, kung tayo ay tamad-tamad na alagad, di ba? Minsan ganun di ba? Yung mga bago, tingnan ninyo. No? Alam po ninyo, nung tayo nagtatrabaho sa Jollibee, no? Nung tayo ay service crew pa, kasi 3 beses tayo pong nagtrabaho dyan sa Jollibee, no? Sa Ilaya, sa Juan Luna, then yung sa tapat ng simbahan dyan sa Tondo. Alam po ninyo, kapag ang isang bagong crew, service crew, nakita niya yung mga matatanda na, o ibig sabihin, mga naunang crew dyan sa food chain, no? Baka pinopromote pa natin yung Jollibee na ito, ha? Pero sa totoo po, gano'n, ano? Yung mga bago, observant po iyan. Pag may nakita dyan ng mga crew na pepetics-petics, no? Yung tawag nila, petics-petics, eh. Yung tatamad-tamad, no? Kasi ang training, ang orientation sa mga crew, gaya ng bubuyog, kaya nga Jollibee, no? Gaya ng bubuyog, kilos ng kilos yan, hanap ng hanap yan ng ano, no? Para makapag-produce sila ng honey. So, ganoon din naman po tayo, mga kapatid, no? Tayo dapat ay mag-iwan ng magandang halimbawa. Kasi kung tayo tatamad-tamad bilang alagad ng Panginoong Jesucristo, asahan na ninyo, yung susunod na Kristiyano, yung makakakita sa ating kilos, sa ating gawa, sa ating pananampalataya, observant ang mga yan. Maaring hindi lang mga nagsasalita, di ba? Pero kung ang ating halimbawang iiwan ay kasipagan, katatagan ng pananampalataya, masaya tayo bilang alagad ng Panginoong Jesucristo. Sigurado sila ay matutulad sa atin. At tayo ay magduduplicate. Yan. Tayo ay dodoble. Asahan po ninyo yan, mga kapatid. At yan po, no, ang ating ding itinuturo dito sa mga kapatid natin sa Taguig. Magduduplicate tayo ayon sa ating halimbawa. Depende sa halimbawa na iiwan natin. Siyempre, ang pipiliin nating halimbawa ay yung maganda, yung mabuti. At ito rin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Alright, so isa pa. Sa aklat po ng Marcos, may makikita po tayo dito sa aklat ng Marcos. Kapitulo 4, talatang 34. Sabi po dito na sa sinulat ni Marcos 4, talatang 34, at hindi siya nagsalita sa kanila maliban sa talinghaga. Ngunit sa kanyang sariling mga alagad ay sarilinan niyang ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang Panginoong Jesucristo, nung kasama niya ang kanyang mga alagad, ay lagi siyang gumagamit ng talinghaga. Ano yun? Mga halimbawa, paglalarawan, illustration, para mas naiintindihan nila. Hindi lamang sa mga alagad, kundi yung lahat ng mga nakikinig sa kanya, yung mga sumasama sa kanya kapag siya nangangaral, at yung mga pinupuntahan niya. Yung mga nandoon, lagi siyang gumagamit ng talinghaga. Napakahalaga, mga kapatid, ang halimbawa, ang example. Sabi nga natin, katulad ng mga teacher natin, di ba? Lagi yang mayroong example. Lagi yan mayroong halimbawa. Kasi sa ating obserbasyon, mas natututo ang mga bata kapag mayroong tayong ipakikitang example. At ganoon din naman sa atin bilang mga Kristiyano, di ba? Dapat meron tayong ipakitang example. Huwag nating itago yung ating halimbawa, dahil ang halimbawa na yan, diyan tumitingin ang mga kapatid. Okay? Sa po mga kapatid, sa aklat po ng Juan kapitulo 1, 1 John chapter 1 verse 1. So, tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Juan dito. Unang Juan kapitulo 1 talatang 1. Yaong buhat sa pasimula na aming marinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Anong sinasabi po ni Apostol Juan dito, mga kapatid? Ito, kaya si Apostol Juan, kung makikita natin, no, itong si John the Beloved,
Bakit siya ay kumbaga sa ano, yung hanggang sa huli ng kanyang buhay ay talagang itinuro niya ang tungkol sa Panginoong Jesucristo. Katunayan, no, sa aklat ng Revelation, aklat ng pahayag, yung huling aklat ng Biblia na kanyang sinulat. Makikita na natin doon yung hanggang sa siya ay nakulong doon sa isla, sa Patmos. Pero nandoon yung kanyang dedikasyon. Bakit? Kasi nakita niya, nasaksihan niya, narinig niya ang boses ng Panginoon. Iba kapag ka nakita, iba pagka narinig, iba pagka nasaksihan mo ang isang bagay, di ba? Kesa yung kwento na lang, yung kwento na lang sa atin, parang may dagdag na kasi, di ba? Pero iba kapag ka fresh, no? Pagsariwa sa iyo. Kung ikaw yung first hand, kumbaga, ikaw yung original na nakakita sa pangyayari. Kaya si Apostol Juan, talagang makikita natin yung kanyang dedikasyon bilang mananampalataya. Talagang inilaan niya ang kanyang buhay sa pagtuturo, sa pagsulat ng mga epistle. Dahil nakita niya, narinig niya, nasaksiyan niya ang buhay ng Panginoon. Nahipo niya, nahawakan niya. Di ba? Ganon din po tayo mga kapatid. Ang ating mga kapatid na nakakakita sa ating klase, sa uri ng pamumuhay natin, yan ang first hand. Sila ang first hand sa atin. Naririnig nila the way kung paano tayong magsalita. Nakikita nila kung paano tayong kumilos. Nasasaksihan nila kung paano tayong magtimpi, maging mahinahon, maging mapagpatawad. At kapag ang lahat ng mga bagay na ito, ng mga mabubuting bunga ng Espiritu ay nasa sa atin, aba, sigurado mga kapatid, magduduplicate po tayo. Kaya yung ating mensahe po, no, na paano tayo magduduplicate, paano natin maipakikita na tayo ay lalago. Hindi tayo lumalago lamang sa sarili natin, kundi lumalago tayo sa bilang. Bakit? Kung tayo ay matibay, tumitibay din ang mga nakakakita sa atin na mga kapatid. Yun po ang ating layon mga kapatid. Yan ang ating mission dito. Ang mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay na nakikita ang ating anyo ng pamumuhay, nasasaksiyan nila, naririnig nila. At matutulad sila sa atin. Yan po mga kapatid, no? Isa sa mga dapat nating gawin upang tayo ay mag-duplicate sa ating buhay mananampalataya. Isa pa po, sa aklat po ng Kawikaan, kung ating pong makikita, no, meron pong sinasabi sa Lumang Tipan tungkol dito sa pagiging mabuting ehemplo o halimbawa. Alam po ninyo, kagaya ng bakal. Ito po, sinasabi sa Kawikaan 27, talatang 17. Sabi po rito, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. Totoo mga kapatid. Ang bakal, no, metal, ano ba ang nagpapatalas sa kanya? Bakal din. Ganon din naman ang tao. Ang tao, tumitibay, lumalakas ang loob dahil sa motivasyon ng kanyang kapwa-tao. Kapag kayan ay tinatapik mo, nalulungkot o nangihina sa pananampalataya, mawalan ng pag-asa, tao ang magpapalakas sa kanya. 'Di ba? Subukan ninyo mga kapatid. Mayroon tayong isang kapatid o kakilala na nawawalan ng pag-asa, pero pag yan ay kinausap mo, minsan namamotivate mo, 'di ba? Kaya nga meron tayong ito na hindi naman sa yung isa kong co-teacher nung tayo po ay nasa Mandaluyong. Natutuwa ako sa kanya, no? English teacher. Lagi niya pinagmamalaki isang libro.
Hindi natin babanggitin yung pangalan, no, ng libro na yon o ng author. Okay? Yung purpose-driven life, no? Yan. I think familiar ito. At si Brother Jun Ma, no, kung kilala po niyo si Brother Jun Ma, nire-recommend din niya ito na ipabasa. Kasi bakit? Kapag ang isang tao ay nalulungkot o may suliranin sa buhay, basahin niya yung libro na yon. O sinong yon? Yung tao. Yung mga sulat niya, purpose-driven life. Makikita niya na mayroong palang purpose ang buhay dito sa mundo. Totoo, mga kapatid. Ang tao ay pinalalakas ng kapwa-tao. Lalo na po tayo, ang mga Kristiyano. Diba? Ang Kristiyano, sino magpapalakas sa atin? Yung mga kapatid din natin. At yan ang purpose natin dito. Tingnan po ninyo. Yung isang uling, di ba? Yung uling. Kapag tayo, nung minsan nahilig po tayo sa barbecue, tinitingnan natin yung lutuan, yung mga nahihiwalay na uling, doon sa mga nagbabaga, unti-unti nawawala yung kulay orange, no? Yung baga niya. Hindi na siya nagbibigay ng suporta doon sa iba. Kasi nahiwalay siya, 'di ba? Pero yung habang kinakayod ng nagluluto, yung mga uling na malayo at nilalapit doon sa may malakas na apoy, nagiging orange din at tumutulong para maluto yung barbecue. Ganon din po mga kapatid, no? Kinakailangan ang kagaya ng uling, yung nagpapalakas sa uling, kapwa uling din. 'Di ba? Uling din. So ganon din po tayo. Kagaya ng sinasabi sa aklat ng Kawikaan o Proverbs 27 verse 17. Kagaya ng bakal, ang nagpapatala sa bakal ay bakal din. At tao rin ang nagpapalakas sa kanyang kapwa-tao. Isa pa po, sa sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kapitulo 4, talatang 16, makikita po natin dito yung motivasyon ni Apostol Pablo kay Timoteo. First Timothy chapter 4 verse 16. At ganito po ang ating mababasa. Sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Alam po ninyo, si Timoteo, ito ay produkto, no, ng pagpapalakas ng loob, motibasyon ni Apostol Pablo. Kumbaga sa inalagaan niya ito, si Timoteo, dahil nakababata ito sa pananampalataya sa kanya. Pero, tingnan natin, no, ang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili. Bakit? Kasi nga, maaaring kagaya ng isang kabataan, no, na parang masaya sa mundo, masaya ang buhay sa mundo, di ba? Yung mga layaw, yung mga paraan ng pamumuhay, di ba? Masaya eh. Sabi nga natin dito na meron tayong kapatid dito na dito sa Taguig. Sabi po niya iba pa rin talaga kapag tayo ay Kristiyano. Kasi nga magteteka ka. Matitigilan ka. Hindi yung basta-basta bibigay ka. Dahil ikaw ay Kristiyano na, ay malilimitahan ang iyong kilos. Ibig sabihin, madidisiplina mo ang iyong sarili. Di ba? So, ganoon din ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Ibig sabihin, obserbahan mo ang iyong sarili, personal na buhay, no? Ang iyong galaw, ang iyong gawi, ang iyong pananalita, at ang iyong pangangaral, pagtuturo. Kasi, observant ang mga tao. Teka muna, baka magaling lang yan sa salita. Di ba? Baka naman, magaling lang mangaral. Magaling lang sa pulpit. Pero sa totoong buhay, iba naman ang kanyang gawa. So, kinakailangan ang halimbawa.
para tayo ay mag-duplicate, it should na ang ating halimbawa ay tama. At itong sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Di ba? Manatili ka sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, ayusin mo. Ayusin mo. Ayan, no? Alam po ninyo, nung tayo nasa Manila School of Evangelism pa, nung tayo nagtuturo doon, nag-aaral pa, lagi ang sinasabi sa atin ng ating teacher, si Brother Felipe, no? Ayusin mo. Di ba? Ayusin mo. Madalas tayo kasing magkamali doon. Sabi niya, ayusin mo. Di ba? Totoo naman. Kapag tayo ay may mga pagkakamali, ayusin natin. Ituwid natin. Di ba? Dahil isa pa po, sa pantalata sa unang Tesalonica, sabi ni Apostol Pablo rin sa mga taga Tesalonica, ay makikita natin ang kanyang payo rin, no? Sa 1 Thessalonians chapter 1 verses 5 to 6. Sabi niya dito, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon. Di ba? Ang mga taga-Tesalonica, ang iglesia dito, ay talagang tinanggap ang salita. At gumaya sila sa pamumuhay ni Apostol Pablo at sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Kasi ito yung kanilang iniwan doon sa Tesalonica. Kaya naman ang mga taga-Tesalonica ay talagang kumbaga sa fans, no? Alam mo naman natin pag sinabing fans, 'di ba? Sa ngayon, yung loose term ng fans ginagaya lahat kung ano ang kilos ng kanyang idol, 'di ba? Yung pananamit, yung buhok, 'di ba? O lalo na ngayon, 'di ba? May mga Korean, yung kung minsan pati kinakain ng mga idol, gusto rin bilhin Kaya ngayon, BTS, no? BTS meal. Ganun pa, 'di ba? So, kasi nga fans. So, tayo rin naman mga kapatid. Tayo ay dapat na tumulad kagaya ni Apostol Pablo nung siya ay nangangaral sa Thessalonica. Nakita niya na yung mga taga-Thessalonica ay naging tagatulad sa kanila. Napakahalaga ang pagtulad, ang paggaya, upang mag-duplicate po tayo. Sa isa pa pong talata, second to the last, sa Pilipos Kapitulo 3, talatang 17, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Sa Pilipos Kapitulo 3, talatang 17, sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, no? Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Alam po ninyo mga kapatid, makikita natin na dito, sinasabi ni Apostol Pablo na maging tagatulad kayo sa akin. No? Magkaisa kayong gumaya sa akin. Bakit? Dahil alam na ni Apostol Pablo, no, na kapag sila ay gumaya kay Apostol Pablo, hindi sila malilihis. Hindi sila maiiba. Hindi sila magkakaroon ng hati-hati o pagkakahati-hati. Dahil ito ang ipinakitang halimbawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya nga sabi niya, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Di ba? Napakahalaga ng halimbawa ay ipakita natin sa ating mga kapatid upang tayo ay mag-duplicate. At panghuli mga kapatid, kagaya ng ating binasa sa Pilipos, ituloy natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa kauli-ulihan, sabi niya sa Pilipos 4, talatang 8 hanggang 9. Dito po ang ating mababasa. Pilipos chapter 4 verses 8 to 9. Kauli-ulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo,
anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ito po mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at isang magandang talata na tayo ay maging tagatulad sa Panginoon upang tayo rin ay tularan ng mga kapatid. So, para tayo mag-duplicate ay kinakailangan ang ating sarili ay ayusin natin dahil sa ating pag-aayos sa ating sarili at pagtutuwid ng ating pamumuhay, tayo ay magduduplicate. Muli, magandang araw sa ating lahat. Salamat po.